Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, dahil na rin sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan noong isinailalim ang Pilipinas sa batas militar o martial law, itinatag ng saligang batas ng 1987 the Office of the Ombudsman. Pagkatapos nga ng People Power Revolution noong 1986, ginamit ni dating Pangulong Corazon Aquino ang kanyang revolutionary powers para ayusin ang mga opisina ng gobyerno na nagbabantay sa lahat ng katiwalian. Ang Tanod Bayan na binuo at kinokontrol noon ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. ay pinilitan ng Office of the Special Prosecutor. Ito ang naglatag ng pundasyon para sa Office of the Ombudsman na formal na itinayo ng ating saligang batas. Ang Office of the Ombudsman ay sadyang idinisenyo, mga kapanalig, para maging malaya sa kontrol o panghihimasok ng presidente. Ito ay para maimbestigahan nito kahit pa ang matataas na opisyal ng gobyerno na walang takot na tanggalin sa pwesto. Hindi maaaring sibakin sa posisyon ng ombudsman, gayon din ang kanyang mga deputy o ang kanyang mga kinatawan. Kaya kapanalig, sinabi ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang maituturing na executive outreach o paglampas sa limitasyon ng Pangulo ang ginawang pagpapatalsik noon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. 8 taon ang inabot bago magdesisyon ang mga maestrado ng pinakamataas na korte ng ating bansa. Abay mali daw ang pagsibak ni Duterte kay Carandang na nagsabi noon na may isinasagawang investigasyon ang ombudsman bilang tugon sa mga reklamo po tungkol sa hindi maipaliwanag na yaman ng pamilya Duterte. Binanggit din ni Carandang na nakakuha na ang ombudsman ng mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Siya ang sumalo sa trabahong piniling iwasan ng dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales dahil kamag-anak niya ang asawa ng anak ng Pangulo na si dating Davao City Mayor Sara Duterte. Hindi nagustuhan ng dating Pangulo ang pagkasapubliko ni Carandang tungkol sa investigasyon ng ombudsman tungkol sa mga umano'y tagong yaman ng pamilya Duterte. Karapatan naman ng taong bayan na malaman ang mga ginagawa ng ombudsman, lalo na kung tungkol ito sa pagnanakaw po sa kaban ng bayan. Hindi lang kontra droga, kundi kontra korupsyon na rin ang plataforma ng dating Pangulo. Bakit kaya niya sinibak ang dating Deputy Ombudsman na ginagawa lamang ang kanyang trabaho bilang bantay ng bayan? Hindi ba bukang bibig ng mga taga-suporta ni Duterte na kung walang ginagawang baluktot o kalokohan, wala na dapat na katakutan? Sa desisyong ito ng Korte Suprema, masasabi nating vindicated o napatunayang walang ginawang mali si Carandang. May tuturing ang kabayanihan ang matapang niyang pagganap sa kanyang tungkulin para sa malinis na pamamahala. Patunay ito na laging mananaig ang katotohanan kahit pa anong pilit gawin ng mga gustong itago ito. Inabot nga lamang ng 8 taon bago maituwid ang desisyon ng dating presidente. Pero gayon man, babala ito sa mga allergic sa pagkapanagot o accountability. Maganda kayo. Ang pagkakaroon ng Tanod Bayan o Ombudsman ay sangayon sa mga panlipunang turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching laban sa korupsyon. Ang pagbabantay po sa ating mga leader para tiyaking hindi nila inaabuso ang kanilang kapangyarihan ay bahagi ng pagkataguyod ng integridad o katapatan sa pamamahala. Kung tapat ang mga nasa gobyerno, walang katiwalian. Kung walang katiwalian, sapat at maagap na maibibigay ng pamahalaan ang mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Sabi nga, kung walang korap, walang mahirap. Tama ba yan, kapanalig? Kaya kapanalig sa pagpapawalang bisa ng Korte Suprema sa pagkakasiba kay Carandang, matatanggap niya ang kanyang mga retirement benefits at sweldong dapat niyang natanggap mula noong sinuspindi siya hanggang sa matapos ang kanyang termino. Tunay nga ang sinabi sa mga ngaral
3:17, hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may itikda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Kapanalig, pero walang pinipiling panahon ang pagkapanagot sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Kaya mahalaga po ang eternal vigilance. Yan ang presyo kung nais natin ng tunay na demokrasya. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.